Gusto mo bang ma-please ang partner mo? Gamit lang ang iyong dila. Well, sa video na ito, ay share ko ang 5 magic word na kung saan kapag ito'y pinapractice mo, na sinasabi or ina-apply sa partner mo or even sa ibang tao, mapiplease sila sa'yo. At kapag ang isang tao ay napiplease sa'yo, ang ibang tao ay napiplease sa'yo, of course, bibigyan ka nila ng halaga, ire-respeto ka nila, i-honor ka nila, and most of the time, pakikinggan nila ang sasabihin mo. So, make sure na i-practice mo itong mga words na to at napakahalaga na malaman mo. So, let's go! So, huwag na nating patagalin pa. Proceed na tayo sa number 1 na salita or magic word na sinasabi mo dapat sa partner mo ay please. P-L-E-A-S-E. Please. Ito ang minsan na nakakalimutan ng lahat or karamihan ang magsabi ng please. Not just the word please, pero yung principle, yung idea behind ng please kung bakit mo sinasabi ng please. Like for example, makisuyo ka ganun. Minsan parang gusto mo na orderan na lang siya or i-command na lang siya na ganito ang gawin niya na wala ka man lang salitang please. Ito ang katotohanan. Kapag naririnig mo yung salitang please, pagdating sa'yo, is that napakalaki yung impact. Ano ba yun? Ramdam mo or mararamdaman mo yung sense na meron ka palang maaring magawa sa buhay, maibigay sa ibang tao, maibigay sa kanya, kaya siya nagpi-please sa'yo. Kumbaga, nabibuild nito ang confidence, ang tiwala, ang self-esteem. Especially when you're asking favor. Please, okay lang, love, gawin mo to. Please naman. Please, please. Hindi yung, eto nga, kunin mo to, ganito, ganito. Punta ka dito, bili ka ng ganito. Kuha ka ng ganito. Kuha ka, bili ka ng diaper. Magluto ka ng ulam. Listen, minsan parang hindi mo nakikita ang halaga nito. Pero at the long run and subconsciously, most of the time, kahit hindi pa na-analyze ng tao, is that kapag marunong kang mag-please, meron itong pleasing sa tainga. Parang magic word na kung saan nagtutulak sa kanya para gawin niya yun na walang sama ng loob or minsan kahit napipilitan pero dahil sa sinabi mong please, gagawin niya. So kaibigan, kung gusto mo na ma-please ang isang lalaki sa'yo or ibang tao or isang babae sa'yo, learn to practice na magsabi ng please. Okay? Number 2 ay thank you. Alam niyo, ito ay mostly na nawawala sa isang relationship. Especially kapag tumatagal na kayo. Na, kumbaga, parang naging common na ang lahat ng bagay. Kapag meron siyang nagagawa ng favor sa'yo, effort para sa'yo, something na para sa'yo, nakikilimutan mo nang magpasalamat. To say thank you so much. Kaya minsan, ito ang katotohanan, kapag ang isang lalaki ay bigay ng something sa'yo at hindi mo alam itong ma-appreciate, hindi ka marunong na magsabi ng thank you na talagang genuine, nawawalan kami po ng gana. Kapag unseen or unappreciated yung ginagawa namin para sa inyo, nakakawala po ng gana kung wala kaming nare-receive na thank you. Though minsan, andun yung mindset mo na alam na niya yun. Pero, iba pa rin yung titigan mo siya sa mata, and sabihin mo na thank you. Dahil sa ginawa mong ito, thank you na minahal mo ako. Thank you na naintindihan mo ako. Thank you na nagpakumbaba ka. Thank you na tinulungan mo ako. Sometimes, magic word ang thank you. Na sabi ko nga, parang maliit lang para sa'yo, pero yung impact sa isang tao, napakalaki. Gusto natin na na-appreciate ang ating mga ginagawa sa buhay. Gusto natin na merong nakakakita ng ating nagagawa sa buhay. And most of the time, pinapahalagahan natin yung mga tao na nagbibigay ng appreciation sa atin. Mas lalo pa natin ginagalingan, mas lalo pa tayong gumagawa ng mga bagay para ma-appreciate ulit nila. Kasi yun ang pinaka-nature ng tao. So kaibigan, learn to say thank you. Minsan kasi dahil sa sobrang pride mo na, inisip mo na, of course, gagawin niya yun kasi partner niya ako, asawa niya ako, boyfriend niya ako, normal lang na gagawin niya yun. Sometimes sabi ko nga, yes, of course. Minsan, normal na gagawin ng isang lalaki to provide for you, to protect you, but hindi mo po sila empleyado. Hindi po sila nagtatrabaho para sa'yo. Ginagawa nila yon, ginagawa namin yon bilang isang lalaki to show our love, to show our care, to show that we love you.
Pero kung unappreciated, wala man lang ma-receive na thank you, nakakasawa, nakakapagod, at nakakawala ng gana. Okay? Number 3 ay, I'm sorry. Ito ang salitang sobrang bihira na sa panahon ngayon. And itong salita na I'm sorry, mas matindi pa po ito kaysa sa gamot. Ang gamot, kaya nitong pagalingin ang physical na katawan, ang sugat physically. Pero inside, hindi po nito kaya. Hindi po kaya ng mga medicine, kahit anong medicine pa yan. Ang gamot para sa sakit sa loob-loob mo ay sorry. Kapatid, minsan matuto tayong magpakumbaba. Sabihin na natin na meron siyang kasalanan. Meron siyang pagkakamali. But it doesn't mean kapag nagsusorry ka is that ikaw ang laging mali. Or ikaw yung talunan. Or ikaw yung nilalampaso. Sometimes, ibig lang sabihin kung bakit ka nagsusorry is that ikaw yung wise. Ikaw yung mas matured. Ikaw yung may mas matinong pag-iisip. The problem is that because you are so proud sa sarili mo that minsan feeling mo hindi ka nagkakamali, na palaging yung partner mo na lang nagkakamali, or kahit may conviction na kamali ka, pero dahil sa too much yung pride mo, hindi ka nagsusorry. You know, the Bible says in the book of Proverbs, napakarami doon, na ang isang ma-pride na tao, walang ibang patutunguhan yan kundi kahihiyan. So, kaibigan, minsan, kailangan natin na matuto na magpakumbaba. Especially sa ating partner. Hindi ko sinasabi na masyadong, overuse na ang salitang I'm sorry mo. Na konting ginagawa mo lang, I'm sorry, nawawala kasi yung bisa nito. Nawawala yung, yung parang magic na sumusupport sa salitang I'm sorry. Sometimes, of course, hindi mo lang nakukuha sa I'm sorry, pero gawin mo with action. Ipakita mo that you really were sorry. Kasi minsan nakakapagod ang palaging nagsusorry pero walang pagbabago. Bakapan mo ng actions, not just words. But, ang isa sa magic na word ay salitang sorry. It can able to heal the wound inside, the pain. Yung mga salitang nasabi mo, yung mga nagawa mo sa kanya, ay kaya nitong gamutin. Magpakumbaba ka at mag-ask ng sorry. Ngayon ang problema, what if ikaw lang ang palaging nag-ask ng sorry? Abay, ibang usapan na yon. Kung gusto nyo malaman, gumawa ako ng video or gagawa ako ng video about dito sa mga next na future videos ko. Okay? So, proceed na tayo sa number 4. Can you do this for me? Wow! Specifically, napakaganda sa aming mga lalaki ang salitang, can you do this for me? Because kami nga, it is our honor to serve you sa totoo lang. Ang tunay na isang lalaki, parang nakakalalaki sa amin kapag we can able to provide for you. Like something na gift, something na may value sa'yo. And then dumating sa punto ng buhay mo na mag-a-ask ka ng favor sa amin, ng something sa amin. Wow! Parang sobrang nakakagwapo. Feeling namin kami masculine, kami talalaki talaga. Kasi ang partner namin, ang asawa namin, ang girlfriend namin ay humihingi ng favor sa amin. Nakakalalaki po yun, nakakadagdag pogi points para sa amin. Mas nagiging macho kami. Feeling namin na. So sometimes, you need to learn how to ask favor. Can you do this for me? But be careful na maging, not all the time naman, wag mong sobrahan. Kasi napapagod din ang isang lalaki. You know, especially kapag pagod yan. Wala nang time. Busy. But kahit busy, it's okay naman. Depende sa situation. I-analyze mo. Ang point lang natin dito, wag mong sobrahan. I-consider mo yung situation, yung nangyayari. Baka hindi niya rin kaya. Okay? So sometimes, you need to say the word, can you do this for me? Gusto ko kasi na ikaw yung makakapagbigay sa akin nito. Yung mga salita bang ganun, feeling namin talagang natutunaw kami sa kilig. Yun yung mga salitang nakakakilig sa amin. Especially kung gentleman talaga yan. Kung may mindset na provider yan. Kung may mindset na talagang lalaki at hindi yung lalaki na nagpapalibre sa jowa palagi. Yung lalaki na walang niya. I'm sorry. Bihira lang. May kaibigan ako na gano'n na palaging siya nagpapalibre sa babae. Sabi ko, ano ba yan? Parang ako yung nahihiya sa part ng
lalaki na yon, parang, I just don't want na ako yung nililibre ng isang babae. Pero sa akin talaga, gustong-gusto ko yon. Yung humihingi sila ng favor, especially my partner, my loved one, sa akin. It's my honor to give it to you. It's my honor na mag-effort. Nakakalalaki yun. Okay? So last but not the least, ito yung pinakamahalaga, ay God bless you. Tatlong salita pero makapangyarihan. Merong salitang God, may salitang bless, and then you. Sometimes hindi po sapat ang salitang thank you. At the end of it, matuto kang magsabi ng God bless you. And dapat you mean it. Because especially kapag meron siyang naibigay na something sa'yo, and gusto mo na i-bless ni Lord yung buhay niya para mas marami pa siyang maibigay sa'yo, yun yung principle eh. Or, gusto mong ma-bless yung kanyang buhay, please learn to say, God bless you. God bless you. God bless you. This is a simple word, yet powerful. Sometimes kasi, nagdi-declare ka din ng blessing sa kanya. Blessing sa kanyang buhay. Blessing sa kanyang financial. Blessing sa kanyang trabaho. Blessing sa kanyang business. Blessing sa kanyang ginagawa. And kapag na-bless yung partner mo, sometimes nagbe-benefits ka din. Okay? So, ito lang po yung mga 5 magic words na I believe na kapag nasasabi mo ito, napakalaki po yung impact sa partner mo, mapalalaki or babae. Kasi, minsan parang minamalit natin itong salita na to, pero subconsciously, sabi ko nga, kahit hindi mo ina-analyze, kumbaga kusa na parang natutuwa ka, nagiging lalaki ang isang lalaki kapag naririnig nila salitang thank you, can you do this for me? I'm sorry, please, God bless you. And ito'y hindi mo man makuha sa isang araw, pero i-practice mo consistently. Gawin mo ito na merong genuineness sa puso mo, na galing sa puso mo. And I believe, magiging pleasing ka sa isang lalaki. So, thank you. God bless.